Muli, magandang araw. Ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Kasama natin si Sek Jing Parasek. Magandang araw, Sek. Magandang araw po, mga kababayan. Magandang araw, Paring Eli. Magandang araw muli sa ating mga OFWs all over the world na in depth breath of hearing yung telenovela na sinasabi nilang impeachment trial na akala nila mayroong magandang thrilling experience nung isang araw dahil mayroong star witness sila, parang balon na hindi lumipad dahil napumutok na sa kamay pa lang nung bata na may hawak ng balon. Naputukan sila. Naputukan tuloy sila. So pag-uusapan ho natin, ito hong nangyari na impeachment trial at hanggang day 9 na ho, nakakasyam na po sila. At yung pinakahuli na naipresenta ng prosecution, ito pong si NBI Director Melvin Matibag. At yun nga ho, ay tinest po yung kanyang kredibilidad at lumitaw yung kanyang yung sinasabing kawalan po ng yung personal knowledge. Sek Jing, ano ho ba ang kahalagahan na ikaw ay testigo, mataas ang inyong kredibilidad at dapat meron kang personal knowledge sa issue, sa kaso? Well, mayroon nga silang sinasabing star witness. When you say star witness, you are a witness who saw it with your own eyes. What transpired in a particular incident or event or whatever, no? Na nakita mo. Pero dito sa kanilang investigasyon na sinasabi nila na nakita nila or sinasabi nitong una yung si Kalilong, pangalawa si Luntok, tapos yung tinanong si Luntok, parang pinapasa nila dito kay Matibag yung complete knowledge, yung confidence sila nandito. Pero mas masahol pa siya doon sa dalawa. Kasi wala naman din siyang knowledge, personal knowledge. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na hearsay evidence. Hearsay evidence is an evidence na hindi direct, na narinig mo lang from a third person. Tapos, somebody told you a story, tapos you relate it to somebody else, and you make it, and ikaw yung nag-testify, you make it in such a way na ikaw ang nakakita, na hindi naman pala ikaw nakakita. So yun ang hearsay. Ang ganun ang nangyayari doon sa testimony ni Mr. Matibag, mga kababayan. Tulad nung tinanong siya, do you have any personal knowledge as to, sinasabi kasi ninyo, in fact, in one occasion, couple of months ago, sinasabi niya, we are already on the brink of identifying the person na kinausap ni BP Sara. Tinanong siya, wala naman pala siyang alam. No. So, these are just a series of media pronouncements ni Matibag na nung kinonfront siya, it turns out that they are all hearsay. So, panoorin nun natin yan at mamaya magbibigay din tayo ng ehemplo na nakita na wala siyang personal knowledge. Ito. Maganda yung issue rin, mamaya i-discuss natin yung kay Arturo Las Cañas. Pero ito, panoorin muna natin. Tulad natin ito. Sige. Were you present when the NBI agents subscribed and sworn to their affidavits? I was not there. You were not there. Still nothing. So, and since you did not actually participate, it means that you do not have personal knowledge of these stages of the investigation, correct? During that time, yes, but as I mentioned earlier, I read the investigation report. So your knowledge of the investigation was based on only of your reading? That is absolutely correct. All right. And upon the discussion of the investigating officers. Okay, very well. Now, were you present at the November 23, 2024 press con? I was not present. You were not I was present. not participating on that. And if you know, was any NBI agent present at the November 23, 2024 press con? Not that I know of. None. All right. So in layman's terms, for the benefit of this honorable court and the Filipino people watching,
And I'll phrase my question in Tagalog. So sa kabila po ng pagtestigo po ninyo ngayong araw, inaamin nyo ba na wala kayong personal na kaalaman sa nangyaring investigation starting November 23, 2024? Malinaw naman po yun. At ang korte po ay can take judicial notice of the fact na hindi pa po ako NBI director ng panahon na yun. So you're confirming that you do not have personal knowledge because you were only appointed as NBA director a year later or on February 20, Your Honor, asked and 2026, answered correct? question. No, I haven't even asked that question, Your Honor. Kindly let counsel finish. So again, I will repeat. So the reason for this is that because you became NBI director only a year later or on February 20, 2026, correct? Tama po. All right. Okay. So prior to February 20, 2026, you do not have any personal knowledge of any investigation, correct? Nababasa ko lang po sa balita mga pangyayari. Which is not personal knowledge, correct? Well, yun lang po yung knowledge natin. So, caught in the, caught in his hands was caught in the cookie jar. In other words, dahil they drum up propaganda that this guy, magkaroon pang controversy dahil hindi siya umattend nung actual na time na mag-ano siya, tapos pinapospone and so on, tapos nagkaroon pa ng controversy, but only to be, ano bang tawag niyan? Yung parang napisot, yung Parang ano dyan iginisa niya yung sarili mantika. oo, yung Yan. walang nangyari na expectation. Ah. Ika nga. So, walang kwenta yung kanyang pag-attend Walang dyan. kwenta. Ah. And that is a very, very bad minus demerit to the prosecution's tapos nagiging bias witness pa siya. Bias because once upon a time ay napalabas na yung kanyang mga expression na talagang bias siya. He was not a neutral witness dahil bias siya against the Vice President dahil kinikriticize niya, tinatawag niya na bratinela. Oo. Okay. So, ano paring Eli, ano masasabi mo dyan? At bukod dyan ay lumitaw na talagang dito sa yung NBA talagang parang nagagamit to, no? Dito sa nakakasira ho sa imahe ng NBI yung nangyaring yan. At ang pinakamatindi ho rito dito kay Attorney Melvin Matibag, pati yung issue, maganda siguro i-discuss natin sa Jing yung kay Arturo Las Cañas Yes, can you bring it up? Yes, at yung kasi inilatag nila yung affidavit ni Las Cañas. 'Di ba nakailang ulit 'yon, pabago-bago, kaya nga may binanggit diyan si Senator Robin Padilla na at hindi nga yan tinanggap sa sa impeachment court kasi bukod sa walang pirma, hindi notaryado. Yes. Pero ang sagot ni ng lead prosecutor Ng tanga na si Congresswoman Jerbil Luistro na sa ICC raw tinanggap yan na hindi notaryo. Sinagot siya ni Chis ano ba Codero. ito? Ano ba ito? Nag-practice ba sa ICC? Kasi bias siya doon? So, sinagot siya ni Chis na hindi tayo ICC. So, payang-paya itong si Ugly Duckling. Ika nga. So, hindi naman talaga prepared itong babae na ito na makipagsangkalan dyan sa labanan dyan dahil hindi naman ito practicing lawyer. Advice nga niya sa asawa niya may warrant of arrest, magtago tama ba na abogada ka? Kung kaya lalo nakapakita mo na yung baluktutan ng mga pag-iisip nito, no? Pero diyan sa impeachment trial ay talagang kumikinang, no? Lutang no latang na yung mga abogado talaga na may alam sa batas. Na sila Senator Alan Peter Cayetano, no? Si Senator Pia. So talagang nabibigyan ng daan, no? Mayroong abogado daw na hindi naman siya kumuha ng hindi naman nag-enroll sa law school, hindi naman siya naging
passer. Hmm. Pero abogado na daw siya dahil he has been a legislator for 29 years. Eh, anong tingin itong kulukoy na ito? Itong si Tuta Sen. Sige, panoorin na natin. Panoorin natin si Tuta Sen. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Yeah, thank you, Mr. President, the presiding officer. I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. And I move that the manifestations of that we have heard be referred to the Senate proper. So, pero tama naman sabi niya na it is useless na makipag-argue sa hindi abogado, di ba? Yeah. Pero nagyabang, eto. Nagyabang 29 years daw siya of a law. Gumagawa ng batas. Bakit po, ibig sabihin, in a construction company, naging 29 years na siyang foreman, does that foreman become a civil engineer? Iba yung trabaho ng foreman, taga-mando ka lang. Ganun lang ang trabaho mo, taga-mando ka lang. Parang supervisor. Yung batas mo nga ang pinasa, gawa lang ng mga abogado mo, hindi mo nga master, wala ka nga mastery sa mga pinopropose mong bill, tapos magiging lawyer ka na. Alam mo, becoming a lawyer, I am a lawyer myself. It's not just mere listening to the discussion of certain legal precepts or naririnig mo yung provision of law. Sir, ang pag-aral ng batas, unang-una, in the practice of law, kailangan mo ma-master mo yung legal procedures. Kundi, pag nag-file ka ng kaso, balibag lang yan ng huwes kung hindi not comply with the rules of court. Alam mo ba yung rules of court? Inaral ba yan in your 29 years of being a legislators? Hindi mo malalaman yan. Yung mga technicalities, kaya ayaw mong marinig yung technicalities, dahil wala kang alam sa technicalities. Pangatlo, tutasin. Kung makikinig ka sa amin, yung mga sinasabi mong 29 years, kinakount mo yung pag-file mo ng proposed bill na may kinalaman ka na sa batas. Hindi po yun. Hindi po yun, sir. Wala po yun. You don't, even in your 50 years, you will not become a lawyer. If you did not study all the subject matters of law, like political law, criminal law, pag nag-aral ka ng criminal law, hindi ibig sabihin magaling ka na, kasi kailangan mo ng criminal procedure, kailangan mo ng law on evidence, statutory construction. Paano mo malalaman yan in your 29 years? Hindi mo naman inaral yun. Kaya nakakahiya ka, pinagyabang mo yung 29 years mo, that amounts to nothing. You're just like a foreman who will never become a civil engineer. Magaling ka siguro. Sabihin mo, kabisado ko na yan kung ilang semento, ilang sand, or ano ba yan? Buhangin. Ilang pebbles, graba, ang mixture niyan. Pero, yung structural, pag drawing yan, mga pag-compute, hindi kaya ng foreman yan. You need a civil engineer, you need an architect. Ikaw, you never become an engineer, you never become an architect. And most of all, you'll never become a lawyer. Baka sa bar exam, sa isang subject ba, failure ka na kaagad. Baka below 50 ang grado mo sa isang subject matter lang when you take. There is only one exception. Si Jose W. Diokno, yung matalino na tatay nitong bobo na anak,
Because he was never a formal graduate of law, but he was brilliant. He studied kasi ang CPA, Certified Public Accountant, madaming mga subject matter ng batas niyan. So, na-master ni ano yon, ni Jokno. Jose W. Jokno. Jose W. Jokno. Hindi, magandang lalaki yung tatay. Itong anak, ewan ko. Kamukha ni Boy Tartar. O, sino ba yung cartoon na yung ngipin na ganyan? That's for the children to compare. Mga kababayan. Okay, so 29 years no, na naging mga batas. Tapos, Nakakahiya. parang minamaliit niya yung mga nag-aral ng abogasya. Di ba? Oo. Kaya nga, di ba, may minsan napakinggan ko yung kay Senator Miriam Defensor Santiago na talagang technical lang ang batas dahil kaya nga nag-aral ng additional na 4 years sa College of Law tapos 1 year sa di ba, review. In fact, when you Mr. Soto, siguro if you had the chance to take the bar, yung mga exams ng yung mga tanong very tricky. Akala mo yun na yun. Pero you have to read between the lines to answer questions in a bar exam. Kasi akala mo, ito na yun. But the examiners, they're very tricky. Hindi mo kaya yun. Maski 50 years ka pa sa becoming a legislator, sir. So, pangangaral lang po sa iyo ito, wag naman sana po tayong masyadong simplistic, simpleton na tao. Winning the senatorial election and becoming a senator does not make you become a lawyer. Just like a foreman, maski 50 years pa siyang nagsusupervise ng mga construction, he'll never become a civil engineer po, Mr. Tito Sen, Tuta Sen, whatever it is. So ito po, mayroon naman ditong dalawang kengkoy dyan, magkapatid. Tingnan mo, napaka-petty nitong isa. Itong, sino ba ito? Chupaeng. Ito si Chupaeng, ito yung nag-imbestiga doon sa PCSO, wala pang committee report. Ano ba, nagkaayusan ba dyan, Chupaeng? Tapos ang yabang-yabang mo, napaka-petty mo, dahil lang sa 1 second or 1 minute or 2 minutes na, parang inaagawan ka na ng candy ng mga kasama mo, dahil nalamangan ka lang ng 1 minuto. Tingnan mo itong si Chupaeng na ito. What is the pressure of Senator Judge Raffy Tulfo? Walang mic. Kay Senator Padilla. Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes, bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Tanga-tanga naman ito. Napaka-petty mo, Mr. Chupaeng. Alam mo, kinilireklamo mo, member ka nga ng majority . Ibig sabihin, pinapapura ni Chis Escudero yung chairman ng or the presiding officer, kakampi nyo sa majority 13. So, hindi mo masasabi na nilalamangan ka. Petty ka lang at masyado kang bias against. At saka, kabubuhan yan, sinasabihan mong majority at minority. There is no such thing. Maybe, hindi mo nalaman na nandyan ka, taba ka ng puwet mo dyan sa upuan mo, you are a judge. You are a Senate judge of the impeachment court. You are not a majority. You are not a minority.
Isipin mo yan. Kung hindi ka matalino, hindi mo malalaman yan. Kalukuhan yung pinag-ano mo, tsupain. Tapos, aanuhin mo si Ruben Padilla. May init ang dugo mo kay Ruben. Siya ang ibiblame mo dahil nagka-diferensya lang sa minutes. Napaka-petty mo naman, Mr. Tsupain. No, yung paring Eli, ano masabi mo doon sa petty na statement na yan? Pero yun, simpleng ano lang naman yan, dahil sa, meron din namang ano, di ba si Lacson nga, pinagbigyan na lumagpas sa ano, no, sa oras. Kaya Pero sa nga. mga ganyan, kahit sa mga hearing or no, siguro That happens. Pero kung hindi ka selfish, hindi ka greedy na pagkatao, you will not even mind. Fair play yan eh. Fair play lang yan eh. Di ba? Ito naman kapatid, tingnan mo itong mga pinagdadaldal nito. This court was established, was created, the impeachment court, for the vice president and vice president only. This should be her time. This should be her forum, not our forum here na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong, dapat po doon sa Senado natin, sa sesyon natin, and not here in this court, Mr. Presiding Officer. Ito, sinagot na yan ni Senator Alan Cayetano na hindi naman exclusive. Maski pumunta ka sa korte, maski pumunta ka sa Court of Appeal, sa Supreme Court, if there is any comment made towards any member of the court, na their comment is also accepted, even if it's not directly related, if it pertains to their personal well-being or it's a personal attack against them, by answering them during session or not is a matter for the judge to reckon with, di ba? Paring Eli? So, pwedeng mabanggit yon. Pwede mabanggit. Kasi Parang halimbawa sa it's related to your being a judge. Halimbawa, Tapos sa Supreme titirahin ka. Sa Supreme Court may session, may pinagbantaan na justice. So, pwede niyang sabihin sa session nila. Pinagbantaan ako. Mga ganon. So, hindi naman kinakailangan exclusive, puro sa impeachment lang. Ay, ano kasi ito, alam mo yung mga donkey, in the old times, lalagyan nila ng yung ganyan para concentrated para hindi maligaw. Ito, wala, itong mga donkey na ito, wala na, natanggal na yung kaya kung saan-saan naliligaw. Itong dalawang kengkoy dyan sa Senado, magkapatid. Okay, so yan po, abangan natin yung mga susunod na na paglilitis sa impeachment diyan po sa Senado. Huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Paras kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw at nothing personal. We are just fair game, At kung kayo dyan sa Senado, tinitira niyo yung mga kasama niyo, kami rin sa mga taong bayan, kami po ang nagbabayad ng mga sweldo niyo. We are also entitled to say our things for what your funny things that are being done inside the Senate that reverberates on us, the people. And we are authorized by the Constitution under the Bill of Rights to say what we feel and what we say towards your being a laughing stock in that halls of the Senate. Okay. Eli. Salamat po.